Ayon kay Coach Tim, iba daw ang dating ni Calvin Oftana ngayon dahil tumataas ang average points niya. Higit sa lahat, mukhang si Calvin Oftana ay nasa kanyang prime. Marami nga nagsasabi na si Calvin Oftana daw ngayon ang pinakamalakas at pinaka-shooter na power forward. Agree ka ba dito? Second update, Jeremy Lin. Nasa Pinas na po at alam nyo ba na may sinabi po si Jeremy Lin sa Philippine Basketball at may sinabi din siya tungkol sa mga Pinoy fans. Bago tayo magpatuloy, kung nais mo suportahan ang aking channel, just click subscribe and share. Nung nakalaban ng TNT ang Ginebra, ang unang player talaga na napansin ko ay si Calvin Oftana. Ang laki na pinagbago niya since nung una siyang nakuha ng TNT mula sa NLEX. Grabe yung mga galawan niya. Yung alam mo talaga na komportable siyang maglaro. Makikita mo yan sa kanyang shooting form. Tsaka sa labanang yon, parang si Oftana nakakuha ng mataas na puntos at muntik pa nga maka-double-double. Talagang worth it yung paghihintay ng TNT sa kanya. Especially ngayon na nasa kanyang prime na siya. Siguradong mas magiging mamaw pa yan. Ayon kay Coach Tim, every game tuwing kalaban nilang TNT, si Calvin Oftana ang binabantayan nila. Aware si Coach Tim na si Oftana pwedeng pumutok anytime at naniniwala po ako sa mga sinasabi ni Coach Tim. Bakit? Ayon sa PBA.ph, si Oftana ay nagkaka-average ngayon ng 20 PPG, 2.8 APG at 7.3 RPG. Tunay nga na nasa kanyang prime siya siguro. At si Oftana 27 years old pa lang ngayon, kaya hindi malayo na marami pa siya mapapatunayan sa TNT tropa. Kaya pala si Coach Yeng halos mag-deliri na sa sobrang galit nung nalaman niya na kukuhanin pala ng TNT sa Oftana. Kung pagbabasehan mo naman ang sinasabi ni Coach Tim, sabi niya target daw nila si Oftana. Hindi dahil gusto nila makuha ito sa trade, kundi gusto nila itong i-counter. At ang tanging panlaban ng Ginebra kay Oftana ay si Scottie Thompson na parehong kapwa Gilas teammate niya. Ayon kay Scottie, yung playing style ni Oftana parang classic pero napaka-effective. Para sa akin, malaki ang naitulong ng pagbibigay ng mahabang playing time ni Coach Jola sa kanya. At nang dahil din sa kakulangan sa tao, kaya napabuenas tuloy ang minuto ni Oftana. Doon lumabas ang kumpiyansa niya, tsaka mas ginaganahan pa siya maglaro ngayon. Itong si Oftana sumasalaksak na ngayon na dati perimeters lang kaya niyang gawin. Kaya nga siya kinuha sa Gilas, diba? Dahil sa kanyang shooting prowess kasama si Arvin Tolentino. Well, malayo pa ang mararating ni Oftana sa TNT. Tiyak na hindi na nila papakawalan to. Tsaka fresh legs pa. Ang napansin ko lang kay Oftana, medyo hindi pa talaga solid yung pinapakita niya kada laro. Kasi yung consistency niya, hindi pa masyadong naka-prime mode. Minsan din slow start si Oftana tapos biglang umiinit naman sa second half. Kung sa bagay, walang player sa mundo na parang robot. May mga pagkakataon talaga na off-night yung performance nila. May panahon din na parang hindi pumapasok ang tira natin at may panahon din na magaan ang bola. May swerte pang dala. Anyway, tanong ko sa inyo, sang-ayon ka ba na si Oftana ang pinakamalakas na power forward ngayon? Tara, next update tayo. Ngayon na nasa Pilipinas na si Jeremy Lin, may sinabi po siya tungkol sa Philippine basketball at may sinabi din siya sa mga Pinoy fans. Ayon sa kanya, malapit daw sa kanya mga Pinoy dahil kay Manny Pacquiao. Si Manny Pacquiao po ang kanyang idolo at napansin din niya na marami siyang Filipino fans. Isang amazing feeling daw kapag may fan ka na Pinoy at grabe yan kung makapag-cheer tanggal lalamunan. Tungkol naman sa Philippine basketball, napansin niya yung improvement nito lalo na dun sa Gilas. Grabe daw ang paghahanda ng mga Chinese sa pagharap nila sa Gilas pero hindi umubra kasi naman nandyan si Jordan Clarkson at Renz Abando. Naalala din niya bigla nung mga araw na nagkasama sila ni Jordan Clarkson. Isa din siyang cool guy at may tinatagong abilities. Alam din niya na balang araw, mas tutunog pang pangalan ni JC sa NBA. Sayang nga lang at hindi na nakikita ng mga Pinoy si Lin sa NBA. Umiyak nga siya dahil dito. Bale nagpunta po si Lin sa Pilipinas para dito ganapin ang mga remaining games sa EASL. Balita ako maganda daw ang record ng Taipei ngayon under sa kanya. Si Lin ay nagkaka-average ng 26.6 PPG, 8 rebounds at 9 assists per game. Grabe na yan. Kaya pala, marami ang mga Pinoy na naghahangad na sana makabalik siya sa NBA. Hanggang ngayon, ninanais pa rin ni Lin na makabalik siya dito. Kaya nga niya pinapayuan si Kai na ibuhos mo na lahat kasi hindi basta-basta makakapasok dyan. Sa pagkakaalam ko kasi parang pinulitika si Lin. Nagkaroon siya ng issue sa Rockets pero itinago na lang sa publiko. Well, kasama ng kanyang kapatid, kita ko na masaya naman siya sa isang Taiwanese league. Good luck Jeremy Lin at sana makabalik ka rin sa NBA.